hanggang Tanay. Aalis ako ng madaling araw, darating ako ng mga 9 o'clock sa Tanay. Andun madapa ako, masubsob ako, 7 rides. Sabi sa akin, hindi ka ba nag-drive? Eh, di sa langit ako nakapunta. Kung nag-drive ako. Hindi ko na nakikita yun. Mapagi lahat. Ayan. 2.5 years na ganun ang sitwasyon ko. Ganag-pray ako. Umiiyak ako doon sa dalawa. Sa misis ko at sa anak ko. Hatid niyo naman ako. Kahit hanggang antipolo lang. Nakailang try naman. Kasi pagkahatid naman sa akin nila, pupunta naman siya sa Cubao para doon sa service ng JLG doon sa biyanan ko. So, ganun. Mapapaaga siya. Makapag-aaral pa. Ganun ang sitwasyon namin hanggang kumilos ng Panginoon. Sabi ko, Lord, di ko na ito kaya. Biglang may nag-impita sa akin ng concert sa Cavite. Binayaran ho yung mata ko. Yung binigay na lagit para sa isang mata. Ang isang mata ko umabot ho ng 15. Bali 30. Nung lumiwanag to, kulay brown na to. Pagdating ng June, May ito June, nag-ambag-ambag naman yung iba, yung mga kaibigan ko, kapatid ko, at proseso, luminaw yung mata ko. Kaya pagbalik ko to sa church, sabi ko, malinaw na mata ko. Nakikita ko na kung sino yung Marites. Akala ko sinong maganda. Marites na lang. Nakikita ko na yung mga ano dyan, yung mga natutulog. At ang nakakatuwa, nung ibinigay ko yung aking mga resibo doon kasi member ho ako ng mga samahan ng composers sa Pilipinas. Kasama ko rin yung mga sikat na composers. Sila Ben Saturno, sila Ryan Gerbiab, sila Jose Marichan. Kasama ko doon. Kasi ako bilang binatawan ng gospel music. Nalaman nila nangyari sa akin, kinuha yung mga resibo. Ipinalik ko yung ibinigay sa akin. Binayad ko. Ganun mo kabuti sila. Ganun? Yan na yun. Tapos ang tinignan ko yung account, sabi ko, malaki yung may panggastos na ako papunta rito. Tapos, nakabili ng ticket, nag-provide kasi extension ng credit card ng misis ko. Yun. Sabi ko, kanakit-nakit talaga. No? All things work together for good. Pupunta ako na sa Hong Kong pag wala itong isang tao na to. Mabalitaan ko pumunta ng Europe. Sumunod ako. Ang bait ng Diyos. Amen! Glory to God. Yun. Yun po. At ang mission ko rito is share the gospel sa lahat, magturo ng kaukulang talent na binigay sa akin ng Panginoon. At natutuwa naman ako na maragawa sila ng kanta. At kahapon, tama, no? Kahapon is holiday, napalitan ko ng lyrics yung kanta, sakto to sa kanila, at marami hong nag-response sa Panginoon. Sabi ko, hindi na sayang. Inihanda na ng Panginoon para sa katagumpayan na nangyari kahapon. Yan. Pero bago ako kumanta, electric pa. So bago ako kumanta, anong gusto niyo? Unahin ko yung kanta o unahin ko muna na itong ating Kanta. Kanta mo na. Kanta mo na. Sumiglang. Para magising ang diwa. Sure. Narinig niyo na ba yung day off? Hindi pa. Hindi niyo ba narinig? Narinig namin pag magdi-day off na kami. Masisira ang buhay niyo. Leo. Kaya nagtuwa sila doon. Pati ngayon nagpinipedicure, nagsayaw. Hindi mo tapos yung pinipedicure, dito masayaw na. Ang tono na day off na naman. Yun narinig. Narinig niya na? Hindi pa. Hindi. Ang lyrics na pag-araw ng linggo sa downtown home, kahapon. Kapag holiday, magmamdali sa downtown Hong Kong, tuwa yung mga nagiinuman doon sa... Sige, pakinggan mga natin. nagiinuman. Wow naman. Ganun pa. Anyway, yan ho yung trabaho ko rito.
Ilang beses na pa ako nag-concert sa status ko. Ayaw ka. Timplahe. Ang interest ko kasi is being a witness. Upang sa ganoon, kung paano ka nakakilala sa Panginoon, ganun mo siya ibahagi. Pero itong mga awit ko na ito, nung nandito ako first time, inimbita ko, in-interview ko yung mga nandito. So, dahil doon, ginawa ko ng kanta. Itong isang kanta, unahin ko to. Ito yung kinanta ko sa 700 Club. Sabi ko, nag-mission ako. Sabi ko, kantahin ko raw, kinanta ko to. Iba't ibang pangarap. Tingnan nyo lang, may mga Bisaya ba rito? Puro Bisaya. Karamihan. Bisaya ka? Dagka kayo. Marami makasabot. Kasi mga manang. Doon sa norte. Sakita po sa hawak naman. Goes like this. Galing sa Bisaya, umabro si Inday, sa Singapore, sa Hong Kong, sa Taiwan at Dubai, bitbit ang pag-asa at handang magtiis. Ang kanyang diploma, husay sa paglilinis. Ito ba? Mataas ang pangarap ni Manang Soledad. Minais niyang mag-ibang bayan upang ito'y matupad. Napasok siya sa trabaho, mataas nga ang pwesto. Doon sa 38th floor, kita ang buong mundo. Iba't ibang pangarap, iba't ibang dahilan, kalaki pang pagsisikap, magkaroon ng katuparan. Nagtitis mawalay sa mga mahal sa buhay, sa gabay ng Panginoon, tiyak ang tagumpay. Okay ba yan? Si Maria ay nangarap ng isang white collar job. Ang kanyang pinag-aralan, hawak niyang matatag. Hangang kanyang amo sa kanyang pagsisilbi. Kulay puti nga ang kwelyo ng kanyang uniforme. Polos biminda, Pilipina, tunay nga ika'y pinagpala. Dahil sa pangarap mo, ika'y nagpakumbaba. Nilaan ng Diyos sa'yo ang mga biyaya. Iba't ibang pangarap, iba't ibang dahilan, kalaki pang pagsisikap, magkaroon ng katuparan. Nagtitis mawalay sa mga mahal sa buhay, sa gabay ng Panginoon, tiyak ang tagumpay. Sa gabay ng Panginoon, tiyak ang tagumpay. Araw ng linggo sa downtown
Day off na naman, naghahanap ng happening. Dahil day off si kabayan, tibong turista ang dating. Kwentuhan, tuksuhan, walang hanggang kumustahan. Beso-beso kamayan, pantanggal ang kalungkutan. Bidahan, iyakan, iba't ibang kadramahan. Ataw sa kasiyahan, akala mo walang utang. Okay. Day off na naman, forget mo na mga gawain. Day off na naman, malaya na naman ang feeling. Day off na naman, naghahanap ng happening. Dahil day off si kabayan, tipong turista ang dating. Sana naman ay huwag kang malibang, huwag kang umayon sa takbo ng sanlibutan. Alalahanin mo ang araw ng pamamahinga, ay para purihin siya, pasalamatan siya. Ang Diyos na nagbigay sa'yo ng pagpapala. Day off na naman, forget mo na mga gawain. Day off na naman, malaya na naman ang feeling. Day off na naman, naghahanap ng happening. Dahil day off si kabayan, dahil day off mo kabayan, dahil day off mo kabayan, ang Diyos ay purihin at sambahin.